We are here in the majestic and historic Paway Church, dito po sa Paway, Ilocos Norte. At sa pagbiyahe po namin papunta rito, nadaanan namin yung pataas sa pataas ang presyo ng mga gasolina. Pinakamataas na nakita ko dito so far is 142 pesos yung diesel po per liter. So ngayon sa panahon na ito ng krisis, ito ang iniinda ng maraming mga Pilipino. At ang tanong nila, ano nga bang nangyari sa ating oil deregulation na ito? Ito nga ba ay nakabuti para sa ating mga mamamayan o hindi? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan ngayong gabi. Medyo hindi pa okay yung aking boses, but we will try our best to explain to you the best we can itong sitwasyon natin sa kasalukuyan sa Pilipinas. Noong pong panahon ni Fidel Ramos, dito po ipinasa yung oil deregulation. Before po nagkaroon ng deregulation ng industriya ng langis, ng gasolina, ito po ay regulated ng gobyerno. Ang gobyerno nagtatakda ng presyo. At bilang pangsagot po doon sa nagiging kakulangan sa bayad sa mga oil companies, just in case masyadong tumaas ang presyo ng langis at mababa naman ang Senate na benchmark ng gobyerno, may in-establish po noon na OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund. At dito po nagwi-withdraw o kumukuha ng bayad ang mga oil companies just in case nalulugi sila. Ang OPSF po ay pondo naka-reserve sa gobyerno at ito po ay nakukuha kung halimbawa nagtakda ang gobyerno ng mataas na presyo ng gasolina pero mababa naman ang presyo sa international na merkado, yung difference ng presyo na yun ay nagiging reserve fund. At just in case nga na biglang tumaas ang presyo ng gasolina, hindi kailangan bigla-bigla natataas din. Now dahil sa deregulation na ito, ang pagpepresyo po ng gasolina ngayon ay nasa kamay na lahat ng mga oil companies. At ang deregulation na ito, ayon sa pagtatakda ng batas, sila na daw ang may karapatan. Kaya kung tumaas ang presyo ng gasolina sa merkado, bigla nilang itataas ito. Ang problema dito, meron tayong buffer stock at doon nga po sa pagdinig sa Senado, malinaw na doon na yung pong ibinebentang langis ng gasolina ng mga oil companies ay bahagi pa ng kanilang buffer stock. And usually po, meron silang 45 days. So dapat nga yan, 90 days. Sa ibang bansa nga, meron mga 90 days yan na buffer stock. Yung iba, 6 months na buffer stock. Para nga po, hindi sila subservient o hindi sila ma-impluwensya agad ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa pang-daigdigang kalakalan. Pero sa sitwasyon natin, meron daw pong 45 days reserve ang mga oil companies. Pero pagtaas pa lamang ng presyo ng gasolina, sumunod na agad sila. Ang ibig sabihin nito, ang binebenta nila sa atin, yung gasolinang binili pa nila doon sa murang halaga. At dito lumabas yung kahinaan ng Department of Energy sa pag-address ng problema na ito. Na dapat ay hindi naman nangyayari. Kasi even under the oil deregulation law, malinaw po doon na may sapat na kapangyarihan ang Department of Energy to monitor the prices and to take an inventory of all the products na meron ng mga oil companies. At dito, meron din provision doon na sinasabi that the government can actually take over the operation of oil companies if they want to in times of national emergency. At ganoon na ginawa ng Presidente, mayroong unywaring national emergency pero wala nang itinakda na mga gagawin o walang malinaw na konkretong plano kung ano ang susunod dito sa pagdedeklara ng national emergency except for matters that are not actually related to the oil industry. Number one, sinasabi na nila yung importation ng bigas. Now, why are we focusing on bigas? Sa pinag-uusapan pa lang natin ngayon ay yung langis. Well, I think that is being done for a different reason. Ginamit na lang na scapegoat yung national emergency. But I think yung pagkukontrol na muli, yung pag-import na muli ng mga bigas is intended again to control at makartelize na naman yung importation ng bigas dito sa ating bansa. But going back to this oil deregulation, one of the most revealing failure ng gobyerno dito, even before the Marcos era pa, is that before they began the oil deregulation, ay ibinenta nila yung Petron, which is supposed to be a national corporation. At maganda sana itong pambalanse laban dito sa mga pribadong kumpanya just in case masyadong tataas ang kanilang presyo ng crudo o ng kanilang petrolyo. Unfortunately, Petron was sold to the public and eventually it is now under the control of San Miguel Corporation. And San Miguel Corporation owns and controls many businesses, basically from
uh, energy, construction, airports, food and beverages, everything ay meron na ito ang San Miguel. At kasama na nga po dyan, pati ito ng mga petrolyo. Is it good for the country that one dominant corporation controls basically all of our life? Ano? I don't think it is good for the market, especially tayo na nag-ooperate tayo in a democracy, in a free market. When one corporation dominates everyone, it is not a fair competition. At ito na nga, malinaw na nakikita natin dito, yung pag-dominate ng mga malalaking kumpanya, pati na sa industriya ng langis, ay hindi na nagiging mabuti sa ating bansa. Sapagkat it only takes a few people to make a decision kung paano nila pepresyohan yung ating mga gasolina, mga produktong petrolyo, at magugulo na yung ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na hindi dapat sila magtaas. Pwede naman talaga magtaas kasi the rest of the world is also doing the same. However, dito po sa Southeast Asia, tayo yung pangalawa sa pinakamabilis na nagtaas ang presyo ng petrolyo. Nauna lang tayo ng konti sa Singapore. Sa Singapore can absorb it. Yung ekonomiya ng Singapore can absorb yung pag-increase ng gasolina. The people can absorb yung pag-increase ng gasolina. But the Philippines can't. Tayo mga Pilipino, hindi natin ito kaya. Hindi tayo kasing yaman ng Singapore. At yung ginagawa nila ngayon na pagbibigay ng ayu-ayuda sa mga driver ay hindi nakakatulong sa mga driver. At kahit natanungin niyo po sila, hindi nila kailangan yung ayuda. Mas kailangan sana nila kung mapababa kahit konti yung presyo ng gasolina. And I maintain my position that it is not the excise tax that should have been cut in the first place. It should be the VAT. Dapat yan either i-reduce nila or scrap it out altogether dito sa mga produktong petrolyo because it is unconscionable na sa panahon na ito ng krisis, gobyerno lang ang kikita ng malaki sa imposition ng mas mataas na VAT. Itong 12% VAT sa produktong petrolyo ay tumatama ng gusto ito sa mga Pilipino. Pero ang gobyerno kumikita kasi mas mataas ang presyo ng gasolina, mas mataas ang VAT na kanilang kinukolekta. At sa panahon na meron tayo sa kasalukuyan, parang hindi na makatwiran na mas tumataas pa yung kinikita ng gobyerno sa paghihirap nating mga Pilipino. And I maintain my position that it should be the VAT that should be scrapped for the meantime. Kahit na yung excise tax, panagtili mo dyan, because the excise tax is a tax on the importer. And eventually, pinapasa rin naman sa atin. But the direct effect on the Filipino people is on the VAT. At sana ito ang pagtuunan ng pansin ng mga nasa gobyerno. At pag-aralan mabuti ito, dapat nga, ito na automatic, alam na nila yan, na ito talaga ang mas magkakaroon ng mabuting epekto sa atin. In the end, I think all the regulation law needs a review. Pag-aralan itong mabuti. Kasi kahit nung pinapasa ito, before the end of the term of Fidel Ramos, mahaba pong talakayan yan. Umpisa yun, 1995, bahagi pa ako ng opisina ni Senator Rocco ng panahon na yun. At marami na kaming objections noon dito sa all the regulation. And I think those objections have been proven true today. At sana, pag-aralan muling mabuti, siyasatin ng mga mambabatas itong mga provision ito ng oil deregulation so that it can be made better for the Filipino people. Pero tayong lahat, patuloy tayong magmamasid at tayo ay mag-i-engage, makikilahok sa mga diskurso nito ng ating bayan. Pero patuloy tayong mag-aaral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.